At kabilang po sa mga nagbibigay ng suporta dito, yung mga nagbibigay ho ng alaga para sa mga nanay, lalong-lalo na ho doon sa mga nanay na kapapanganak lamang, may mga sanggol na kailangan ho mag-breastfeed o mabigyan ho ng mga counseling dahil sa inabot na trauma. So nandito ho sa Villamor Air Base ang Nanay Bayanihan at ngayon makakausap po natin si Dr. Miani Silvestre. Siya po isang neonatologist. Magandang hapon po, Dok. Hapon, gabi. Gabi. Dok, explain nyo nga po kung paano itong Nanay Bayanihan ay tumutulong ho dito sa mga naging biktima ng kalamidad. Lalong-lalo na ho yung mga nanay na may mga sanggol, may mga anak na nabago. Alam natin na yung mga bagong panganak na sanggol at mga nanay nila, pati yung mga children younger than 2 years, napaka-vulnerable na mga yan, no? Even if they don't seem to have sakit pagdating nila dito, pero nabulahaw yung breastfeeding nila, nabulahaw yung confidence nila, nabulahaw yung kanilang kakayahan, no? So after na tinitriage yung mga babies dito sa main receiving area, pinapadala ng mga triage officers, mga marshals, yung mga nanay at saka 0 to 2 years old na bata dun sa aming tinatawag na Nanay Bayanihan, isang lugar na women and baby friendly sa ilalim ng puno. Maingay lang din pero nakalatag yung mga banig. Pwede sila magpagulong-gulong doon, naglalaro. These are the young infants, no? Doon sa mga nanay na nagbe-breastfeed, we try to rebuild yung confidence nila, yung kumpiyansa nila sa sarili nila na hindi nila kailangan magdagdag ng anumang ibang gatas para sa dagdag dun sa breastfeeding nila. So they're able to rest bago sila makauwi dun sa relatives nila o kaya ma-deploy dun sa mga areas ng DSWD kung saan sila later mag-stay. Kasi Doc, no, nasa Tacloban ako, may mga nakakausap ako mga nanay na hindi nila ma-breastfeed yung mga anak nila dahil sabi niya ilang araw na silang hindi kumakain. Ano? So ngayon yung kailangan mabalik ho yung sa normal, yung ganyan. Kasama sa mga binibigay ho ninyong suporta yan. May mga paniwala na madedede daw nila, masususo daw nila yung pagod, masususo daw nila yung stress o yung gutom o galit man, etc. Pero hindi gusto natin sabihin sa mga nanay na hindi po totoo yun, na talagang yun yung the best na pwede nilang gawin para sa mga baby nila. At pag bumawi ho yung kanilang tulog at pagkain at inumin, kahit 3, 4 na baby, pwede nilang pasusuhin. Doc, sino mga pwede mag-volunteer dito sa Nanay Bayanihan? Yes. Yung Nanay Bayanihan is a parang convergence project ng mga doktor, mga pediatricians, mga obstetricians, at saka mga mother support groups. They are our most important, kumbaga, sila yung bayani, no? Yung mother-to-mother counseling, ibang klase talaga. Kasi pag isang nanay nagsabi sa isang nanay na evacuee, kaya natin to, di ba, Nay? And then, kasi lalo na pag nagsisharean sila na experiences, sila din, nagkakaroon sila ng sisterhood at saka lakas. Panibagong lakas, no? Panibagong konfiansa. So, this is what we like to do. Salamat po si Dr. Miani Silvestre, isa pong neonatologist at dito po sa Nanay Bayanihan. Kasama po sa mga nagbibigay ng tulong, suporta sa mga kababayan natin na salanta nitong bagyong Yolanda. Siyempre yung mga nanay ho na may mga sanggol, yun ang kailangan na mabigay ho ngayon ng suporta para manumbalik ho yung pagbibigay nila ng sapat na gatas at nutrisyon sa kanilang mga anak. Samantala naman, makakausap mo natin ngayon ang isa pa sa mga volunteer dito sa Villamor Air Base. Ito naman po yung nagbibigay ng offline hatid. Inihahatid daw yung mga kababayan natin doon sa kanilang mga dapat puntahan dito sa Metro Manila o mga karatig lugar para pumunta sa kanilang mga kamag-anak. Si Bagsi Del Rosario. Bagsi, magandang hapon. Magandang hapon din po. Okay. So kayo 24 hours talaga yung offline hatid? Yes, it's 24 hours because halos lahat ng planes, madaling araw silang dumarating since mas free yung air traffic. So most yung volunteers, they wait. It's a waiting game. Kung kailan sila dumating, dun pa lang tayo gagalaw. Paano yung offline hatid natin? Ano ba? Ito ba hanggang sa bahay kung saan sila pupunta? Or meron ba tayo yung nagbibigay ng pamasahe para they can go kung ayaw nilang magpahatid na? Ganun ba? Hanggang doorstep po nila kung kaya pong gawin, hanggang doorstep. Kapag meron pong iba, kunyari sobrang layong probinsya, meron pong nagsisponsor minsan ng ng kanilang pamasahe, or meron pong ibang mga grupo ng mga tao na nagre-rent ng isang bus. Parang nung unang araw,
went all the way as far as Baguio. Tapos on the way there, pwede na silang bumaba. Oo. Paano to? Meron pa ba? Kailangan nyo pa ba ng mga volunteers? Mukhang marami pa yung nagtatanong, willing to help, willing to parang mag-ano ng kanilang oras. Actually, medyo overflowing pero we can never can tell kung ano, di ba? Ano na lang, if you want to volunteer, you can, I don't have the numbers right now. You can look for the Operation Hatid Facebook page. Just look for that. Tapos nandun yung instructions to register and to schedule. Pero ano mga gusto yung mga magdadrive, nag-volunteer na mag-drive. Pwede ba sila yung mga driver? Opo, pwede po. Oo. Meron po iba, kasama nila yung driver nila and yung car owner. Yung iba, yung owner mismo. Ganun. Tapos meron po iba, like nung Saturday, mga 3 times sila nakapag-atid. Minsan iba more than 3 times. So, ayun, napakaganda naman. So, 24 hours po tayo na nag-ooperate dito yung ating mga volunteer. Ito, gaya ho ng Oplan. At ito, if you have spare time, pwede kayo pumunta rito para makatulong. So, salamat, Miss Bagsy. Thank you. Miss Bagsy Del Rosario po, ang isa po sa mga volunteer ng Oplan Hatid. Ngayon naman po, ay makakausap natin ang director po at ng Public Information Office ng Philippine Air Force, si Colonel Miguel Ernesto Ocol. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. So ito hong ating yung mga eroplano ho natin lumalapag dito na nagsasakay ho ng mga biktima na nanggagaling sa iba't ibang parte ng Visayas na nasalanta ng bagyong Yolanda. Tuloy-tuloy ito, 24 hours po ito. 24 hours. Hanggang kaya at ma-accommodate ng ramp sa Tacloban and with safety in mind, we will continue with the operation. So, hindi lang sa Philippine Air Force, pati yung other forces like United States, Japan, kanina for instance was here, and yung iba naman sa Cebu galing. So at least hindi na ho tayo para maiipunan pa ng mga napakarami mga kababayan doon na naghihintay ho ng sasakyan ng eroplanong matagal na oras para makabalik dito sa Manila. Medyo nabawasan na, Okay. significantly as reported to us. Although marami pa rin, pero little by little, natutugunan na natin yung pansin na. Sa ngayon po, meron na tayo number kung ilan na hong individuals or families yung nadala ho dito sa Manila. Since the day after the storm Yes. up to now, 6,000 na po. 6,000 families po ito. Families, no? Estimate Oo. po yan. Hindi lang po families, we're looking at it as individuals. Meron pong families doon, meron pong nag-iisa lang or may grupo. And then, by this time, nasa 800 plus thousand na ang ating relief goods na na-deliver din sa Okay. area. Sir, kung sakali ho, may mga grupo or iba pang mga individual na willing to pumunta ho dito at mag-donate or mag-volunteer, paano ho ba ang mga dapat Well, pa nilang okay. gawin? May mga, ano po Yes. ba yung mga sa tingin nyo ho ay kailangan? Baka ho overlook yun ho para ho yun may ibigay ng iba pang gustong tumulong. Well, I think everything is taken into consideration already at natutuwa po ako sa mga imagination po ng, hindi naman imagination, but yung kanilang napag-isipan na ibigay na tulong, kagaya yung napansin nyo may daycare center somewhere here. So, wala po tayo, ang gusto lang naming bigay na mensahe is wala tayong ita-turn back. Ibig sabihin, kung gusto nyo tumulong, pumunta po kayo. Ang volunteers naman po is, they're volunteers. So, kung merong isang grupo na hindi pa ready at umalis today, perhaps, then I'm sure they can replace. Ganun po. Opo. So, kailangan ho ba makapag-coordinate po sa inyo sa Pwede tanggapan rin po ng po sa Philippine Air tanggapan Force? namin sa Public Information Office and then we will endorse them para to cut the red tape, so to speak. So ito 24 hours na bukas, pati ho itong mga ito, yung mga nagbibigay ho ng pagkain, tubig, mga ganyan. Opo, tuloy-tuloy po yan. Nakakatuwa po dyan. Meron mga ibang taga-eskwelahan na malapit dito sa PhilSCA. Meron namang iba, grupo lang na gusto lang makatulong and that is most welcome. Oo, kasi nakakatuwa ho dito kahit yung mga individual, individual. Pagka ho meron silang mga libreng oras o may bibigay pang oras dito, talagang pupunta May sila dito para na-observe makatulong. po ako yesterday, mga group of kids na may daladalang yellow plastic bag. Oh. Alam naman natin kung saan galing. So tinanong ko, they pulled out their
their allowance Oh. to bring it here. And some naman, nagtatanong lang kung anong pwedeng gawin. So, even to the point na magwawali sila, Yes. that is most welcome. Yung mga magsaserve ho kayo ng food dito, Yes. di ba? Tsaka mga nagmamarshal na mga yes, dumadating. nagma-marshal, mag-a-assist ho sa mga dumarating. Talagang hindi ho kayo mauubusan ng gagawin dito if you're willing talaga na tumulong ho sa mga kababayan Opo. natin. Okay, maraming salamat po. Si Thank you Colonel po. Miguel Ernest Salamat. Ocol po ng ang PIO po at Director po ng PIO ng Philippine Air Force.